unification lang pala yun para sa kanya. Ano na yan? Let us just move forward. Pangalanan mo na, Mayor. No. Sino? My point is, nobody in this world can own... Sige, Pileni ba? Pinaparinggan mo. Nobody in this world. Okay, next issue. Of course, ang dami di ba? Sure, tama ka dyan, kinalaban mo, kinondena mo yung mga face shield na yan, pero sabi nila, yung ibang malalaking issue, halimbawa na lang, West Philippine Sea. Narinig ko na mga plano mo dyan, no? Na papayag ka sa joint exploration, etc., etc. Pero ang tanong ay, kinalaban mo ba ang administrasyong ito pagdating sa posisyon nila tungkol sa West Philippine Sea at yung pagiging very friendly nila sa China? Okay, now, unang-una, alkalde ako. Sila nga ang lalaki ng posisyon nila sa gobyerno na nahimik sila. So, sino ngayon ang enabler? Sino mga bumoto sa anti-terrorism? Yung terrorism law. Di ba sila rin? Sila nga. Pero ikaw, hindi ka namin narinig salita. WPS No, WPS. Because I will prove myself to you. Because you deserve it. You deserve it as a Filipino. Because you're a voter. So that you will know me better. Unang-una, ano kinalaman ko doon? Allows. Sila, sigurado ako, may mga bumoto. At sila, sigurado ako, may tumikom ang bibig. May mga kilala akong nagsalita laban doon. Okay. Now, sa Maynila, tinolerate ko ba yung mga banyaga? Sa Maynila, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Equal lahat. That includes foreigners who enjoys the hospitality of the city. When, and I'm going to tell you, you can Google it, ma. Di ba may isang banyaga dito, yung inchik, iniiyan yung tanod namin? O, di ba? Kinundinan namin? Bakit? Banyaga nga siya eh. Dapat sumunod din siya sa batas natin. O, pinakita natin yung batas. Ipinatupad natin ang batas sa Maynila. Second, remember that incident where a product was registered in their details, no? The address details. Sabi, Manila is, Philippines province of China. O, di ba sinara ko? Di ba kinundin ako? Bakit? Nakapaloob sa kapangyarihan ko eh. Di ba sinara ko yung tindahan? O. Okay. Bakit? Andun siya sa kapangyarihan ko. Hindi motherhood statement. Hindi lip service. Hindi kiyaw-kiyaw. Hindi. Well, yeah. Pero pag naging pangulo ka, Mayor. Yes. Yan. Pag naging pangulo ka, yun nga eh. Anong magiging pakikitungo mo sa China pag ikaw ng pangulo? Hindi na lang yan usapin ng mga small time na mga tindahan at mga banyaga, di ba? Usapin na yan ang buong bansa at teritoryo. So, anong paninindigan mo? Then, first things first. Igigiit natin ang desisyon sa Hague. That is a fact. If we run under the rule of law, in a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. And this is a valid decision na pwede naman nating ilaban. Okay. Now, the thing is, may makikinig ba sa atin? Hopefully our neighboring countries will listen to us. Hopefully, United Nations as a member, pioneer member, isa tayo sa mga nauna, ay mapakinggan tayo ng mga nagkakaisang bansa bilang isang bansa na may sovereignty. Now, while waiting, rallying the world behind Philippines to recognize the ruling in our favor, then I will deal with what? First things first. For the meantime, one of the threat to national security is food security. Ang gusto ko muna mangyari, makapangisda yung mga mangingisda natin doon sa dagat na supposed to be atin. Second, will I continue to trade with China? Yes. Will I continue to trade with America?
Of course. Will I continue to trade with our neighboring countries? Yes, because the issue of WPS is different from our economy. We must continue our directions with economic growth. And the only way to do it is to participate in trade worldwide. And that includes China and America. Second, will I continue to recognize MDTs or treaties? Yes, because it's there. Will we continue our relationship with America? Yes. Will we allow BFA? Yes. Why? To continue to reinforce our capability later on. That another thing, another situation, kaya na natin ipagtanggol ang sarili natin. Then, third, will I allow them to grow in West Philippine Sea? And that is my plan. We'll talk to them with senses. We will be reasonable with them. Diyan lang kayo. Then whatever is left should be protected by the state, the Philippine government. Yun ang trabaho ko. Hindi na sila lumawak. Kasi bakit? Kung sino man ang nagpabaya sa mga nagdaang panahon, hindi ko na sila sisisihin. Bakit? Nandyan na yan eh. Pero, yung mga natitira na maaring kapakinabangan ng mga Pilipinong mangingisda at kapakinabangan ng status natin sa mundo. Because perception gives some level of character as a country na kaya nating tumayo at tumindig at kilalanin ang pagkikiisa sa mundo ng Pilipinas at ng Pilipino. So, alin doon ang hindi malinaw sa kanila? Wala. Malinaw sa akin. Okay. Okay, politika naman. Politika naman. Diretsang tanong, sino sa tingin mo ang pinakamahigpit mong kalaban ngayon? Ay lahat. Kasi unang-una, hindi naman ako manghuhula kung sino ang porsyonada ng tao. Everybody that joins has an opportunity to win. Kasi, well, I know, pero sino yung pinaka, sa tingin mo pinakamatindi mong magiging kalaban pag malapit na eleksyon? Wala. Wala naman. I am not a social scientist. I just offered my services. I applied for the job and hopefully the people will hire me. Okay. I'll be more specific then. Okay, sabi ni Bongbong Marcos, abay siya ngayon ang tumatayong administration candidate at in effect, ang implication niya ay yung mga natitira na iba, sila yung maghahati-hati ngayon sa boto. At siya ngayon ang, kumbaga, aangat. Anong pananaw mo sa punto de vista na divided ngayon yung tinatanong na opposition laban sa Duterte administration? I'm happy for him kung yun ang pananaw niya sa buhay na siya na yun. Buti pa siya nahulaan niya na. Ako hindi ko kayang hulaan ang damdamin ng tao. Pero now, do you think na divide ang votes? Well, madi-divide. One thing is for sure. Lahat kayo. One thing is for sure, politically divided sila. But I don't believe that the people have decided already. And what matters to me most is tao. Ako sa tao. At the end of the day, diretso sa tao. Yan lang ako. Okay. Ever since naman, I survived in Manila's politics because the political elite in this city doesn't like me. Ayaw kasi nila na yung isang pobre na umangat, no? At maging parang katulad nila na parang sila na yung anong tawag doon, yung anong tawag, papitir pa tawag doon, sila yung nagdidikta sa buhay ng tao. I survived that kind of, life. Ma'am Lucy, hindi ito naging madali para sa akin itong kinatutungan ko na ito. Coming from nowhere to. But so, the thing is, I survived. So my point is, I always dedicate my time with people. I engage with people. I address their problem in my own little way. I am focused. Stao lang ako. Pero, now, if they believe that they already won, good for them.
Sana nga. Okay. Buti pa sila, nahulaan na nila. Hindi naman yun ang pinapahiwatig niya. And I think lahat iniisip ngayon, nako, pwede pa ba mangyari ang unification sa mga kandidatong kumakalaban sa administrasyon o may kilala sino man ang ganyan, kumakatawan? May kilala akong ganyan Unification. Unification lang pala yun para sa kanya. Ano na yan? Let us just move forward. Pangalanan mo na, Mayor. No. Sino? My point is, nobody in this world can own Sige, Pileni ba? Pinaparinggan mo. Nobody in this world can own the meaning of the word unification. Ang unification usap. And I would rather be unifying the people if the politician doesn't want it. So you don't see yourself giving way just to make sure that the administration will not win again? Ano yun politika yun Hindi naman yun yung serbisyo You only give way, nagpaparaya ka kung kapakinabangan ng taong bayan. Pero kung magpaparaya ka dahil kapakinabangan lang ng isang partido, ng isang kandidato, nasaan ang tao doon? Nasaan ang mamamayan doon? Okay. Okay, fair enough. Gusto ko lang malaman niya kasi ewan ko, I mean, sabi kasi na may hope pa rin sila. May hope pa rin sila na mag-unify. We must hold on to hope. Anchor to hope. We must continue to hope. That's the only thing na inaasahan ng tao ngayon But one will have to give way. That's what they're saying, no? For unity to happen, there has to be a giving way to happen. Diba? So, ang tanong nga sa mga kandidato is sino? Sinong mag-give way? Push comes to shove, sabi nga nila. And let me refresh your memory, Ma'am Lucy. Hindi naman to matagal ng panahon. Go ahead. Nung nag-unify yung taong bayan, di ba napatalsik ang diktatorya? Sino ba nag-unify doon? Hindi mga politiko. Taong bayan lumabas ng kalsada, nagpunta sa EDSA. Taong bayan yun. Inaako lang ng iilan. Pero taong bayan ang lumabas. Napagod ang tao. Pagod ang tao noon. Ngayon din yan ang nararamdaman ng tao. Pagod na ang tao. Pagod talaga, Ma'am Lucy. Wala kasing kasiguruhan Hindi mo mapanghawakan. Biri mo puro na lang kiyaw-kiyaw, puro salita. Yung hindi na lang nakipagtulungan, di ba? We disagree in politics, we disagree in ideas, but there is commonality. What is common today? Yung assurance sa taong bayan. Saan ba tayo mapupunta? You claim such. May resibo ka ba? Where were you when we needed you most? Nasaan ka nung panahon ng pandemya? Yun ang nararamdaman ng tao Yung naghihingalo, wala na siyang pera, wala pa siyang access sa gamot. Yung naghihingalo na namatay na lang. Yung kaanak nila sa parking lot. Yung naghihingalo kasi kumakalam na sikmura niya dahil kinancel niya muna yung lunch niya. Titirahin na lang niya ng alas 4 para in between, alas 12, alas 7. Para by the time ng alas 8, alas 9, tulog na siya, hindi na siya gutom. These are the things that are happening. Mga nagdidildil ng asin. Do they know that? Yung mga tao, yung mga taong naghahanap. Paano sila makakabayad ng renta nila? Yung mga tao na naghahanap, paano nila pabayaran yung kuryente nila kasi hindi sila sanay maggasera? Dahil puputulan sila ng kuryente. Yung mga tao, yung anak niya hindi niya madala sa ospital, natatakot siya dahil may COVID, pero yung anak niya naghihingalo rin sa isang sakit, pero sila takot lahat pumunta sa ospital dahil yung buong ospital puro COVID. Nasaan to? Nasaan sila kabilang dito? Anong uri ng unity ito? Ito ba yung unity na ang iniisip natin, yung taong bayan? Alam ba nila ang tunay na buhay sa kalsada? O doon sa condominium nila? O doon sa mga palasyo nila? Alam ba nila yung totoong nangyayari sa baba? Alam ba nila na may magka-cancel ng eskwela kasi wala na siyang load? Kasi hindi siya binigyan ng load ng gobyerno, pero pinag-blended distant learning siya. Alam ba nila na may mga bata
tatlo sila sa bahay, isang tablet, kailangan nila maghati ng oras. Alam ba nila na may mapuputulan ng tubig ngayon? Kasi wala na rin silang pambayad sa tubig nila. These are the real issues of our people. This is the real situation of our people. And I don't want to venture in their politicking, in their motherhood statement, in their colors, changing of colors, because it only speaks of them. Sarili lang nila iniisip nila. The real situation of the people, more than all the problems in this world, is ano ang kalalagayan ko bilang tao? Ano ang kalalagayan ko mamaya? Ano ang mangyayari sa akin bukas? Saan tayo tutungo? Dahil mas maingay ang away ng politiko kaysa kalam ng sikmura natin. Yung pagkulo ng bituka ng tao, hindi na marinig ng mga nagdadangal-dangalan, ng mga naggagaling-galingan. Ginawa ng tatay ko, ginawa ng tatay ko, ginawa ng asawa ko, ginawa. Ano ginawa mo? Where were you when we needed you most? These are the real situation, Ma'am Lucy. Ito ang buhay ng tao. More than the WPS, more than the threat to China and America, yung mga away-away ng malalaking bansa, yung pagkain ng tao, yung katatayuan ng tao, nasaan kabilang doon sa unity? Nasaan sila doon? Have you ever heard them talk about mag-unite tayo kasi ito problema ng tao? Hindi, mag-unite tayo para manalo tayo. Bakit natin uusgahan ng tao? Ba't natin unahan ng tao? The people will vote. Even mag-unite kayo pag ayaw sa inyo ng tao kasi hindi nyo naman alam talaga ang sitwasyon sa babae. Kaya yung pag-unite, political unity yon. Hindi people unity yon. Hindi people-based unity. Because hindi nila concern yung katayuan ng tao. Ang concern nila, manalo sila sa pwesto para makapag-iganti na naman sila sa kalaban nila. Yun ang concern nila. Mag-iganti sila at sila naman ang pumalit kasi sila naman ang gusto mapwesto muli. Okay. Mayor, napakamakata mo. Okay. No, Teka, meron pa ako mga konti na lang, political questions. Bakit ba nag-resign si Chief of Staff Cesar Chavez mo? Personal growth. Kasi mapopromote siya. But, ang intriga doon, nagkakaaway-away na raw ang mga campaign strategists mo at ang campaign team mo. Well, that's not true. As far as we're concerned. Ang kupunan, that's why ang kupunan minamanage. Ang kupunan, iba't ibang tao, iba't ibang isip, iba't ibang pananaw, iba't ibang idea. Ganyan ang kupunan. But as far as we're concerned, we're okay. Salamat sa Diyos. In fact, yung sinuggest yung Chief of Staff, yun ang Chief of Staff po ngayon, si Jeff. Okay. Kasi may growth naman siya. So maganda naman yung turnover. Okay, what about si Kabayan? That's parang sabay pa Halos sabay yung I'm not in the liberty. Because that's the spin master doing. But if you ask Kabayan, then in fact, he made a statement. Hindi ko lang maano sa iyo because I'm not in the liberty to tell you. That is something personal to him. It has nothing to do with politics. In fact, nakita mo naman, nag-statement nga siya, nagsusuportahan pa rin niya tayo. So I'm grateful. But I have to respect his decision. Because this is a very toxic campaign, very toxic election. Because there's so much investment to persuade people on a discourse, o sa diskurso na gusto lang nilang marinig ng tao. Nandun ang investment Yeah. Yun. But in fairness to Kabayan, medyo personal yung kanyang decision. And I do respect and support that. And si Jopet, siya na yung pumalit kay Kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!